Susunod na programa ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang pamunuan ng New Gen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing here in your
man po ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi, makapanumbalik sa Panginoon. So, marahil sa iyong journey, sa iyong buhay, ang layo na ng iyong nilakbay. Subalit, sa pagkakataon na ito, kapatid, kaibigan, ang Diyos po ay nagbibigay ng instruction that we should go back to Him in the heart of repentance. Bumalik tayo sa Kanya sa pagsisisi, mga kapatid. So, repentance is a personal calling. Calling po ito ng Diyos sa bawat isa. Sabi po ng Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So, pumarito ang Panginoon sa Kanyang pagkakatawang tao, hindi para sa matuwid. Kaya kung sino man sa atin na nag-aakala na matuwid na tayo sa ating sarili, so, ang pagparito ng Panginoon is for the sinners to come to repentance. So, we should not count our self-righteousness because God is longing for us. God is calling for us to repent, mga kapatid. So, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. This is the objective, this is the aim, this is the reason ng kanya pong pagkakatawang tao. To directly give the calling for every one of us, the calling for repentance. So, nagkatawang-tawang Panginoon, nag-alay siya ng kanyang ultimate sacrifice
the heart of repentance, with the heart of humility, with the heart of surrender. May puso ng pagpapakumbaba, puso ng pagsisisi, puso ng pagkilala sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon, "Come unto me, those who are weary, and I will give you rest." So ang tunay na kapahingahan ay nasa presensya ng ating Panginoon. Tanging ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng pahinga, ng rest na kailangan natin. Wala sa mga bagay ng sanlibutan na to. Marahil ay pagod ka na because sa paghahabol mo ng iyong pangarap, ng mga bagay na nais mong makamtan. Pero isa lang pala ang kailangan. Sabi diba sa kwento ni Mary and Martha, sa kwento ni Mary and Martha, mga kapatid, nung bumisita ang Panginoon sa kanila, si Martha ay napagod dahil nagpakaabala siya sa mga preparation na material. Subalit sabi ng Panginoon, Mary has chosen the better part. Pinili ni Maria ang mas mainam na bahagi, ang maupo at makinig sa paanan ng ating Panginoon. So, makikita natin doon ang comparison. Minsan sa dami nating pinagkakaabalahan, karanas tayo ng kapaguran. Pagod ang ating spirito, pagod ang ating puso, mga kapatid. Subalit, isa lang palang kailangan, ang umapit sa Kanya at magpahinga sa presensya ng Panginoon. In the heart of repentance, in the heart of humility, in the heart of surrender. Purihin po ang pangalan ng Diyos. So, hindi masama ang sumuko kung tayo ay susuko sa harapan ng ating Panginoon. Sa buhay na ito ay you have fought so far. Baga, ang layo na ng pakipagbaka na tinahak mo. Pero, ginawa mo ito na hindi mo isinama ang Panginoon. Sabi ng Bible, fight the good fight of faith. Ang tunay na pakikipagbaka sa buhay na ito ay pakikipagbaka sa pananampalataya kasama ang ating Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iwanan at hindi pababayaan ng ating Panginoon. If we come to Him, we go back to His presence in the heart of repentance. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Salamat po sa mga nagko-comment sa ating FB Live. Napakalaking inspiration po yan para sa na alam natin na mayroong sa ating nakikinig, mga kapatid. Praise God. So let's proceed po. Mayroon pa tayong konting oras. So sabi sa Mark 10. Mark chapter 10 verse 39. And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, He said, In the drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized, with all shall be baptized. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, ang manampalataya at magpabautismo ay maliligtas, mga kapatid. Subalit siya na hindi nananampalataya ay parurusahan. And sabi ng 38, ng Acts 38, so binasa natin. Yung Mark 16 pala yun na binasa ko, mga kapatid. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. At sa Acts 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins.
and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, how are we going to receive the baptism? Through the name of Jesus Christ. Through immersion in water, mga kapatid. Sa paglubog. Aralin natin ang mga binautisman sa Biblia. They were baptized through immersion in water. Magitan ng paglubog. Hindi po sprinkle, mga kapatid. Okay? For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off. So, kaya, hindi po ito para sa Israelites lang, o hindi po ito para sa mga Hudyo lamang. Sabi, sapagkat the promise is unto you. Ang pangako ay sa inyo, and to your children, at sa inyong mga anak, and to all that are afar off, at sa lahat ng nasa malayo, kasama po tayo dito. Even as many as the Lord our God shall call. Sa lahat, gaano man karami ang tawagin ng Panginoon. So, the blessing, the command is for all, and the blessing is for all. So, ang utos ng Panginoon ng pagsisisi at pagpabautismo ay para sa lahat. At ang pangako ng Diyos na kaligtasan ay para sa lahat. For the promise is unto you and to your children, at sa inyong mga anak, and to all that are afar off, and even as many as the Lord our God shall call. So, para sa lahat, gaano man karami ang tawagin ng Panginoon. So, thanks God. Salamat sa Panginoon for hindi tayo Hudyo, pero tinawag tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang mag-benefit sa kaligtasan na kanyang prepare para sa atin. Praise God. Good morning po sa lahat ng mga mahabol sa ating FB Live. So, sabi dito, and with, sa verse 40, and with many other words did requesting and exhort, saying, save yourselves from the untoward generation. So, lumayo kayo dito sa masamang henerasyon na ito. Sabi sa verse 40. So, the world, the generation of the world has gone too far. Kung pag-uusapan natin ang spiritual na perception, mas napakalayo na ng tinakbo ng henerasyon ng sanlibutan. Nagkanya-kanya ng lakad, nagkanya-kanya tayo ng pamamaraan ng inaakala nating paglilingkod sa Panginoon. Subalit, this time God is reminding us, let us go back to the Word of God. Let us go back to the heart of repentance. Balik tayo. Ano ba ang nakalagay sa Biblia? Ano ba ang nakasulat sa Bible, mga kapatid? Ano ba ang instruction sa atin ng Panginoon? How are we going to serve Him? Sabi ng aklat ng Juan, worship God in spirit and in truth. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Anong sabi niya? Repent and be baptized. Magsisi at magpabautismo. So, those are basic things, mga kapatid. Pero nagpakalayo-layo ang mundo, nagpakalayo-layo ang tao. So, then they were gladly received His word, were baptized. Sabi sa verse 41, they that gladly received this word were baptized. And the same day they were added unto them 3,000 souls. Praise God. So, 3,000 souls ang nadagdag ng araw na yun na nangaral si Apostol Pedro sa mga tao, mga kapatid. Grabe wala pa naman noon microphone, pero ganun ang naabot niya, 3,000 in one day. So, nung sinabi niya yun, na magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, Hesus Kristo. So, this is a basic lesson, the message of repentance, the calling of repentance. But this is very necessary. Kailangan natin ito, mga kapatid. At, and sabi ko nga kanina in my introduction, this is not just a lecture, this is not just a Bible study, but this is a command from God. Utos ito sa atin ng Panginoon na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod sa mga gawang masama, tumalikod sa buhay na hindi kalooban ng Panginoon. Okay? Sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan tayo
magkakaroon ng pagkakataon upang gawin ito. Sinabi ko kanina, ito yung bagay na kailangan natin gawin with the sense of urgency alongside sa buhay na ito, sa ginagawa natin, sa mga iba't ibang mga obligasyon natin, mga gampanin natin. But we should not neglect this very important thing sa ating pong mga buhay. So, hindi po dito pinag-usapan ang religion, but God's command for us is to repent. Because we will not be saved by our religion, but we will be saved through the relationship that we have. Ang relasyon natin sa Panginoon, yun ang importante. Gaano ba tayo nagsisi sa ating mga kasalanan? Tinanggap ba natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Tinanggap ba natin ang bautismo sa pangalan ni Jesus para sa paghugas ng mga kasalanan, mga kapatid? At tayo po ba ay lumakad sa katwiran ng ating Panginoon? So yun po, mga kapatid, ang importante sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung religion ang pag-uusapan natin, magkakaiba-iba tayo, magkakawatak-watak tayo. But if we talk about God, we talk about the calling of every one of us, tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pagsisisi, we could be of one understanding. Kaya, kumbaga, in listening to the Word of God, in studying the Word of God, we should, ito po yung natutunan ko, mga kapatid. Sometimes we have to give up our personal opinion, our personal perspective, yung mga dati na nating alam, in order for i-open natin muli ang ating puso, that God may be able to speak in our hearts, directly in our hearts, and give us His instruction. So, kasi minsan nabubulag tayo sa mga dati na nating paniniwala na ito na yung alam ko, ito na yung kinagisnan ko, ito na yung itinuro sa akin ng aking mga ninuno. Minsan nasasarahan natin yung opportunity na makaspeak si God sa puso natin. Yung opportunity na marinig natin yung instruction ng Panginoon. Kasi in every message, and every time that the Word of God is being preached, mga kapatid, it has power to touch lives. May kapangyarihan ang salita ng Diyos na maghipo ng buhay. Pero minsan, nabablock ito dahil mayroon tayong mga personal perspective na pinanghawakan o personal na interpretation ng salita ng Diyos o may personal na tayong mga tradisyon na pinamumuhay. Pero minsan pala, yung mga dati na, yun pala ay may kailangan pala doon i-adjust ang Panginoon. Kailangan pala siyang i-correct sa atin. Kailangan pala siyang ituro. Minsan namimiss natin yon. Namimiss natin ang opportunity na yon, mga kapatid. At sayang kapag namiss natin ito. Kasi ang sabi ng Bible, mga kapatid, we grow from faith to faith. Mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Ako personally, in my journey of the spiritual life, yun po yung aking natutunan. Na we grow from faith to faith. So, mula sa pananampalataya, patungo sa pananampalataya, we are growing. May tinuturo sa atin ng Panginoon. May pinapaunawa sa atin ng Panginoon. That's why we must not be, kumbaga, hindi tayo maging sarado sa kung ano na yung ano na yung alam natin before, ano na yung mga tinuro sa atin. We should open our hearts. Kasi, as we explore the Word of God, He is opening to us a new avenue of relationship, of being deeper, para lumalim pa tayo sa Kanya, mas lumago pa yung ating pagkakilala sa Panginoon. He is introducing Himself personally to us. Sa Old Testament, kaya nga maraming pangalan ang Panginoon na, kumbaga maraming katawagan, katulad ng Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. Kasi nagre-reveal ang Panginoon in every situation sa buhay natin if we are open. Sa panahon na kailangan mo ng kapayapaan, God will show Himself to you as your God of peace. Kaya tinawag siya sa Old Testament na Jehovah Shalom. Amen. Sa panahon na kailangan mo ng tulong niya, He will be with you.
Amen. So, He is our deliverer. He is our healer. So, yun ang pinupunto ko kung bakit kailangan open tayo sa pangungusap ng Diyos sa ating puso. We should not be bound to our religion, to our traditional belief, but we have to open for growth spiritually. Ayan, para ma-enjoy po natin ang blessing ng salita ng Diyos. So, yun po. Kaya minsan may mga, di ba, as we listen to the Word of God, minsan mayroong mapapakinggan tayo na parang iba sa dati na natin alam. Wag agad-agad natin iba-block, but we have to appreciate and prayerfully pray to God, Lord, show me the way. Show yourself to me. Magpakilala ka po sa akin. Speak directly into my heart. Allow me to see you. Allow me to see your will. To see the Lord. Hindi ibig sabihin na mamamatay na tayo. Hindi ibig sabihin, spiritual, God may open our spiritual eyes. Bubuksan ng Diyos ang ating spiritual na mata. For us to have understanding. For us to have clarity. Yan. Kung humihingi tayo sa Kanya ng direction in our service to God, He is willing to give us clarity and direction, mga kapatid. So, kailangan lamang natin maging open sa pangungusap ng ating Panginoon. Okay, so, medyo nag-deviate tayo from our topic, mga kapatid. Pero, I felt kasi na there's a need for it na makita natin ito, mga kapatid. Makita natin ito because alam ko na yung mga nakikinig sa atin, yung mga viewers natin, mayroon tayong mga kanya-kanyang perception, may kanya-kanya tayong spiritual belief, may kanya-kanya tayong traditional belief, mga kapatid. Pero pag we are going to set aside all of those things, we will be one. Magkakaroon tayo ng common understanding if we just focus on the Word of God and through the guidance of the Holy Spirit. Kasi ang dakila talagang tagapagturo natin ay ang banal na Espiritu. We cannot argue with the Spirit. We cannot argue sa Espiritu ng Panginoon. Kapag ipinapakita sa iyo, indinadirect ka ng Panginoon into the knowledge of Him. Kaya nga, di ba, nung bago umakyat ang Panginoon sa langit, during His earthly ministry, sinabi niya that I will send you another comforter, but I will never leave you nor forsake you. Siya pa rin yun, mga kapatid. Siya pa din yun, Holy Spirit, na kasama natin. Promise niya, I will never leave you nor forsake you. So, He will guide us. The Spirit of God will guide you in all the truth. Ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa atin sa buong katotohanan ng Kanya pong salita. So, kapag ang Espiritu ng Diyos ang nag-guide sa atin, there is no confusion. There is no blurred. There is no gray area. God will give us clarity kung ano yung gusto nating maintindihan sa Kanya pong banal na salita. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, ngayon po ay meron na lang tayong 2 minuto. So, review ko lang. Repentance is, God is giving everyone the opportunity to repent. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng bawat isa na makapagsisi. Then, repentance is a personal calling. Ito po ay pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagkat sabi ng Panginoon na parito siya, hindi para sa mga righteous, kundi para sa mga kasalanan, na tayo po ay makapagsisi. So, hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang pangako na muling pagbabalik. He is just extending His period of grace para magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagsisi. And, repentance is a command to all men. Ito po ay utos, sabi ng Acts 17:30, but now commanded all men everywhere to repent. So, utos ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. This is necessary. This is important. Okay? Repentance is necessary before receiving the baptism. Okay? Kailangan natin ang pagsisisi bago tayo tumanggap ng bautismo, mga kapatid. So, in conclusion, sabi kayo nga'y magsisi at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay dumating sa iyo
ang panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon. The time of refreshing from the presence of the Lord. So, may I invite you once again to join me po in our prayer. Glory to God. Glory to the name of Jesus Christ. Let us come to God in the heart of repentance. Akong baba tayo sa Panginoon. Lahat tayong makasalanan. Let us draw near to the throne of mercy of our Lord Jesus. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo po ang aming mga puso. Tawarin mo kami sa aming mga pagmamayabang, pagmamalaki, pagmamatuwid. Tawarin mo kami, Panginoon. At ngayon, sinusurrender namin ang aming buhay sa iyo. Kumilos ka mightily, O God. Please give us clarity and direction. Pumasok ka po sa aming mga puso. Marami pong salamat, O God, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Nadalangin ko ang lahat ng mga nakinig. Bless mo po sila, Panginoon. Tugunin mo po ang kanilang mga prayers. Pagpalain mo ang pila ng New Gen FM, ang staff and management nito, ang bayan ng Bulan, buong province of Sorsogon. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Protect our country. Mangyari ang kalooban mo. Maghari ang iyong katwiran. The mighty name of Jesus Christ. Lord, marami pong salamat sa iyo pang lahat ng parangal, papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Sa muli po ay inyong napakinggan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Abangan nyo po muli bukas, same time, same station. So sa muli ay inyong nakasama po, Sister Ellen Natoma po. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise God.